Hallelujah. Magandang araw po ng linggong ito, mga kapwa ko at brother and sister sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sana po ang araw na ito ay ang ating buhay ay o ang ating isipan at ang ating puso ay nakatuon po sa pagpapasalamat sa ating Panginoon at pupuri sa Kanya, sapagkat sa panahon ngayon makikita mo na lang sa Facebook, nakapost na lang, ganun. Hindi po masamang mag-post kung ang nagpo-post nilalakipan niya to ng gawa. Ito po ay nakakaroon ng kapangyarihan. Kapag kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos at ikaw ay nagpo-post sa Facebook ng mga words of God, at ito naman ikaw ay nagpapakabuti ka sa harapan ng Diyos na nais mong magbago, ang iyong mga pinopost ay nakakaroon po ng kapangyarihan sa tulong po ng Santong Banal na Espiritu. Lalong-lalo na yung mga, kaya nga minsan sinasabi ko sa mga nagpo-post sa Facebook na please pray for ganito, for nation. Marami kang mababasa dyan, yung mga may sakit. Hindi po ganun kadali po yun, mga kapatid ko. Hindi po ganun na kahit sino-sino na lang ay pwedeng manalangin. At ang pananalangin ay nilalagay po ito sa isang maayos na lugar. Hindi po ito kahit na nasaan ka, mananalangin ka. Hindi po. Kasi ang pananalangin ay napaka-importante po. Ang pananalangin po natin bilang isang Kristiyano ay pakikipag-usap po natin sa ating Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Kaya maaari tayong manalangin sa mga biyaya na kumakain tayo. Ayun, pwede natin. Pero hindi po yung personal na pananalangin. Ito po ay pinagpapasalamat lamang natin. Maraming salamat po sa pagkain ito. O pwede rin tayong manalangin sa mga may sakit. Hallelujah. Pero yung magre-request ka sa hindi po lahat. Tatandaan po natin para malaman natin ang katotohanan na ang pwede lamang pong manalangin ay yung mga taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po lahat pwedeng manalangin. Kaya nga sa pagbabahagi ng katawan at dugo ni Kristo ay hindi ka pwedeng makibahagi kung ikaw ay makasalanan, sapagkat hindi po magkakaroon ng manifestation o hindi po magkakaroon ng kapangyarihan ang Santong Banal na Espiritu o hindi sasanib sa iyo ang Espiritu sa iyong katawan kapag ikaw ay nakikipag-isa sa katawan ng ating Panginoon at sa kanyang dugo. Kaya wala pong kaya tatandaan nyo po, mga kapatid ko, para po malaman natin, lalong-lalo na kayo, mga pastor, hindi po lahat, kung saan kayo nananalangin sa mga daan, sinasabi nga rito sa libro, itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang tamang pananalangin. Ayaw niya ng mga nananalangin sa mga daan, paulit-ulit na pananalangin. Kasi alam niyo po ba, kaya ayaw ng Diyos na paulit-ulit, maging ang mga nilalaman ng ating puso, hindi pa natin binabanggit, alam na ng Diyos. So, ang kinakailangan na lamang ng Diyos na ito'y magawa natin, masabi natin sa tamang pamamaraan. Hallelujah. Kaya po, pasensya na po kayo sa mga nagre-request sa Facebook minsan. Hindi po lahat ay may authority para manalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya po ito dinidinig.
Hindi niya po ito ginagawa ng aksyon. Kaya kung bakit maraming mga may sakit hindi gumagaling. Sa totoo lang po, wala pong kapangyarihan ng sakit sa ating buhay. Dahil yan pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo. So bakit hindi po gumagaling yan? Kung sino-sinong nananalangin, hanapin niyo po yung taong tunay na nagpapagaling at yung taong lingkod talaga ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Yan po yung mga, kasi hindi po lahat ng nananalangin. Minsan nakikita nyo dyan sa Facebook, nagtutumbahan. Yun po ay isang fake. Yun po ay isang parang pain na pagpaparami lamang yan ng miyembro. Kasi sa pagbibigay ng kaligtasan, sa katulad ng ginagawa ko, pagbibigay ko ng pagpapahayag ko ng, ito po ay kasama po, bonus po ito, upang makilala ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, itong pagpapagaling sa mga may sakit, bonus po ito. Hallelujah. One time po, ako'y magkakaroon ng isang patotoo. Nung ako'y bagong Kristiyano, hinahatiran ko po ng salita ng Diyos ang aking mga kapatid at ang aking magulang. Pag uwi ko po sa bahay, nadatnang ko yung may kapatid po kasi ako sa ame. May sakit po, nakahiga. Sabi ko po, bakit po nakahiga si ganon? Sabi sa akin ng tatay ko, kahapon pa yan nilalagnat. Di nilapitan ko yung kapatid ko, napakainit. Nakatalokbong siya. Yung lagnat niya, kung tawagin nasa loob, giniginaw siya. Di sabi ko, sige, ipag-pray natin sa ating Panginoong Kristo. So, nakiisa naman yung aking tatay kasi nagba-Bible study kami ron. Pagka every Sunday, hinahatiran ko sila ng Words of God. Nang paka-pray ko po at ito nilehans ko na at hiningi ko sa Panginoong Kristo ang kagalingan, ito pong kapatid ko, tumakbo po ito, bumangon at nagtatakbo. Nagtatakbo po siya. Hindi po nung lumabas na nagtatakbo po siya doon sa loob ng bahay. Pagtakbo niya ng ganun, parang siguro na puno ng santong banal na espiritu na kagalingan ang kanyang katawan at hindi niya nakayanan at nabigla siya. Nawala na po yung sakit niya. Umupo po siya ron habang ako'y nagba-Bible study. Nakikinig po siya. Doon mo po makikita na ikaw ay meron kang gift. Regalo po ito. One time, isa pa. Nung ako'y nagba-Bible school, kasi sa gabi yung school namin Hindi ako pwede sa araw kasi nagtatrabaho ako Meron po akong problema. Sa isang village kasi ako umuwi, sa tita ko. Tuwing ako'y umuwi, gabi na kasi pag umuwi ako, siguro mga 10 o'clock, itong mga ason to, nagiging problema ko. Lalo na pag wala akong pamasahe kasi may mga tricycle dun pag minsan, naglalakad na lang ako pag kapos yung aking pamasahe, pampunta rin sa bahay ng aking tita. Sa gabi mga mag-aalas 10 ng gabi. Iyan nakagad ang isa sa kinakatakot ko. Kasi alam niyo po ba, takot akong makagat ng aso. So, andun yung mga aso, 3. Nangahabol po ito talagang, pag naamoy yung tao, nilalapitan kaagad nila. Tahol ng tahol po yan, tahol ng tahol. So, iyan nakagad din yung isa sa problema ko. Sabi ko, naku, ano ba to? Sabi kong ganun. Di habang ako'y naglalakad, mga kapatid, ako'y nagpe-pray sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ako na huwag naman po akong kagatin itong ason to dun sa lugar na aking dadaanan. Kasi, alam ko, kasi one time, minsan, nung ako'y dumaan dun, talagang, buti ka mo, nakakuha ako ng isang kahoy, ayun ang ipinangdidepensa ko. Hindi ko naman siya hinahataw, yung bang ginaganong-ganong ko lang sa aking harapan.
So hanggang sa makauwi ako, hindi nila ako na ano. Pero nung time na ako'y mag-pray, habang ako'y naglalakad, magbuhat doon sa paradahan ng tricycle, ako'y naglalakad, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na nandun na naman po yung aking kinakatakutan, yung aso na baka po ako makagat. Alam mo, mga kapatid ko, pagdating ko ron sa lugar na yun, nandun yung aso, nandun yung mga aso. Nandun sa gitna ng kalsada, yung mga aso, alam mo naman, gumigitna pa yan, nandun sila. Minsan, mga nakaano doon, yung parang nakaupo. Yun. E di, kasi yung corner yun eh. Pagliko mo ng gano'n, makikita mo na yun. Isang direction yun. Tapos sa amin naman, pagpapunta na sa amin, pakanan, pa-right. Yung akin naman, palit na ako. Andun yung aso, 3. Kinabahan na kagad ako. So, yung panalangin ko, nagkaroon ako ng doubt. Pero nanalangin na ako noon. Nung pakakita ko ng aso, nawala na yung panalangin ko na hindi ko na naisip na nanalangin pala ako. Nagkaroon ako ng doubt, mga kapatid ko. Nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko na, naku, ito na yung aso. Ito na naman. E di, sige, dahan-dahan ako. Hindi ako tumatakbo, dahan-dahan akong may dala akong Biblia. Hinahawakan ko. Sabi ko, pag ito nangagat, tatakbo ako nito. Wala na akong makitang tatakbo ako nito, bibilis. Alam niyo, pagdating ko doon sa aso, hindi sila kumikilos. Hindi sila tinitiglan lang nila ako. Hindi kumahol, hindi po sila kumahol. Hindi sila kumahol. Hanggang sa ako'y makaliko na, papunta ron sa aking tinutuluyan sa Antico. So, ang ibig ko sabihin, dito, sa testimony ko, may mga taong matatry mo kung ikaw ay nasa Diyos. Opo. Matatry mo. Masusubukan mo na ikaw nga ba ay ginagabayan ng kanyang mga anghel. Kapag ikaw ay humihingi, nagre-request. Sa ngayon, mga kapatid ko, wala po akong hanap buhay, pero ako'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Wala po akong church na magbibigay sa akin ng tithe. Ang lagi ko lang pinapanalangin, brother and sister, kapag ka dumadating na yung dipeligro, araw ng dipeligro, ang ibig sabihin kumbaga kakapusin na tong budget mo, may darating na trabaho sa akin. Nagpe-pray ako, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Tapos na po yung budget ko para ako yung mabuhay. Hallelujah. Ganun po natin makikita, nagmamanifestation po yung Holy Spirit, yung salita ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat may pangako po siya eh. Meron po siyang pangako sa kanyang mga lingkod, sa mga gustong magbago sa kanya, na hindi niya ito pababayaan. Maraming mga Kristiyano ngayon, ang sigaw na sigaw, na ganon, mga nagpo-post pa. Tatanungin ko kayo, brother and sister, kapwa ko, ito ba ay pinakikita nyo sa Diyos na kayo ay handang magbago? Bagamat tayo ay natitisod, bagamat ang sanlibutan ito ay pinamumunuan ni Lucifer, ni Satanas, pero ikaw, ipinakikita mo ba sa Diyos na ang lahat ng mga bagay na nais mong mabago sa iyong sarili ay iniiwasan mo upang makita ng Diyos at ikaw naman ay upang matulungan Kanya? Ganun po. Sabi nga rito sa Biblia, sa bunga nakikilala ang tunay na nasa Diyos. Hallelujah. Maraming mga reliyon ngayon na ang hangad na lamang po ay magparami ng miyembro upang sila naman mga pastor o mga anumang tinatawag dyan ay sumagana upang mabuhay sila ang kanilang mga pamilya. Hallelujah. Iba na po ang mga Kristiyano ngayon, iba na po ang mga Christian ngayon, miski sa mga fellowship. Pagka nagpupuri sa Diyos, pagandahan na lang sila ng boses. Kung ano ng mga pagpuri, ang ginagawa nila, wala na po sa lugar. Alam niyo po, ang Diyos po ay maayos. Kaya lahat ng bagay na gagawin natin ay nasa kaayusan. Hindi po to yung ganito na lang ang gagawin natin.
ganito na lang, alam na ng Diyos to. Hindi po yung ganung tamang pangangatwiran, alam na ng Diyos. Kinakailangan, ako nga, nakita nyo, kahit nandito lang ako sa bahay, nagbibihis ako, naliligo ako, inaayos ko to, nililinis ko tong lugar na ginagamit ko sa aking pagla-live upang ang salita ng Diyos ay maihatid ko sa pamamagitan nito. Hallelujah! Lahat po, kinakailangan ay isa sa ayos natin. Hindi po yung, okay na to, alam na naman ng Diyos yan. Meron kasi tayo, ganun minsan ang mentality ng isang tao na pinapangunahan natin ang kapangyarihan, ang isipan, ang nais ng Diyos, pinapangunahan natin. Kaya hindi natin nauunawaan ang salita ng Diyos. So, yan po isang paalala lamang. So, nandito tayo ngayon sa, ibabahagi ko sa inyo, dito po sa Mateo 13, talatang 10 hanggang 17 po. Excuse me po. Ito po ay ang pinaka-title nito, ang sabi dito, ang layunin ng mga talinhaga. So, ang magiging title po nito, nagtatanong po ang mga disipulo, ang mga disciple ng ating Panginoong Kristo, bakit sa pamamagitan ng talinhaga ay ibinabahagi ng ating Panginoong Kristo ang mabuting balita. So, babasahin ko po sa inyo. Uumpisahan po natin ito sa talatang 10, Mateo 13. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang merong ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakikita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita, sapagkat naging mapurol ang isipan ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta ang matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyo na inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Hallelujah! Ano po ba ang ibig sabihin nito, Kuya Dolpo? Itong talinhaga na ihinahayag ng ating Panginoong Kristo sa kapanahunan niya dito sa mga tao nang siya po ay magsimula na magpahayag ng kalooban ng kanyang amang Diyos. Tinanong kasi ng mga disipulo, bakit sa pamamagitan ng talinhaga? Tatandaan niyo po na magsimula ang ating Panginoong Kristo na magbahagi nitong mabuting balita. Itong mga saserdoteng ito, itong mga Hudyong ito, meron na po silang pinapaniwalaan. Meron na po silang pinapaniwalaan. So, hindi na po ito naniniwala. Itong mga taong ito na buntot ng buntot sa kanila kahit saan sila pumunta. Kanya ang nakakaunawa lamang po, itong mga pinili ng ating Panginoong Kristo ng kapanahunan na yon. Yung iba nga, hindi pa nga nila gaanong makilala ang ating Panginoong Kristo kung sino yung dumating sa bansa nila, sa bansang Israel. Hallelujah! Ang isa pa po, kaya kung bakit hindi nila makilala itong ating Panginoong Kristo, sapagkat nasusulat sa Biblia na ang Kristo, ang Mesiyas, na magliligtas sa bansang Israel, ay manggagaling po sa Bethlehem. Manggagaling po sa Bethlehem, yun ang sulat. Subalit, nang lumitaw itong ating Panginoong Kristo, at nang siya'y lumaki,
ay lumaki po siya sa Nazaret. Kaya nagkaroon po ng hindi maaaring nagkaroon po ng konting diskusyonan ang mga nag-aaral ng tungkol sa kautusan. Itong mga sasadyo o mga paraseyo nung kapanahunan na yon. Hindi po pwedeng mangyari na sa Nazaret dumating ang tagapagligtas ng bansang Israel. Kasi nasusulat sa Bethlehem. At di ba't ito'y ibinigay ko na sa inyo na nagkaroon nga ng konting trouble ng kapanahunan na yon ni Herodes. At pati ang mga anghel sa langit ay nagnasa sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Minsan, uulitin ko po sa inyo ito at ito i-share ko sa inyo para maunawaan nyo kung bakit nagkaroon ng pagpapalit ng lugar na dapat nga ay sa Bethlehem siya lumabas at lumaki. Subalit, nang siya lumaki at nagsimulang mangaral, sa lugar siya ng Nazaret. Kaya hindi siya po pinaniniwalaan. Ang mga gusto lamang ng mga taong ito na sumusunod sa ating Panginoong Kristo ay yung pagpapagaling na ipinapakita ng Panginoon ng kapanahunan na yun, na kung sino man ang gusto lumapit sa Kanya, Kanyang pinapagaling. Hallelujah! Yun lamang po ang hinahangat. Kaya nga sabi, ang mga tao ito, di sana, kung sila ay nakarinig, sila sana ay gumaling na upang magkaroon ng kaligtasan ng bansang Israel. Subalit hindi po sila nakaririnig sapagkat meron nang nakapondo sa kanilang pag-iisip na ibang aral na kanilang iniingatan. Maging ang mata nila, hindi nila nakikita na yung kanilang kaharap na ang ating Panginoong Kristo na kapanahunan na yun ang Mesiyas na magliligtas sa sanlibutan. Hallelujah! Maging ang mga disipulo nga nagkakaroon ng pag-aalinlangan na pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ito ay nagkaroon na lamang ng 100% na paniniwala nang ito po ay mamatay ang ating Panginoon at nung siya pa ay magbangon sa 3 araw na kinikwento niya nga po. Hallelujah! Nagkaroon na po sila ng 100% na believe, na faith. Hallelujah. Nung kapanahonan na yun kasi kanya dinadaan ng ating Panginoong Kristo ang mga kanyang pagbabahagi sa talinhaga. Sapagkat alam na alam niya itong mga taong ito. At diba't tinitingnan lamang yung mga kamalian niya. Lalong-lalong itong mga paraseyong ito, itong mga sardoting ito. Yung kamalian lamang ng Panginoon ng tinitignan dito, kaya sunod na sunod itong mga taong ibang ito. At pagka nagkakamali, iniipon nila. Ito nga, pag-iipon nila ng kamalian, naghahanap sila para ito ipapatay ang ating Panginoon. Hindi po kaligtasan ang ninanais ng mga taong sumusunod ng kapanahunan na yun. Subalit, patuloy pa rin ang ating Panginoong Kristo dahil yan ang trabaho niya. Kaya sa rito pinababa sa lupa. Dahil upang maganap ang kalooban ng Amang Diyos na magkaroon ng kaligtasan ng buong mundo, ang sumasampalataya sa Kanya at maniwala sa Kanya ay magkakaroon po ng kaligtasan. Hallelujah! Yan po ang katotohanan na nakasaad sa Biblia. Hallelujah! Mga kapatid ko, hindi po masamang makinig tayo ng salita ng Diyos. Doon lamang po tayo makinig sa taong pinagkalooban talaga ng Panginoon upang ito ipangaral. Meron po tayong isip. Kung bakit ang isip nilagay po rito sa napakataas, kasi ito po ang siyang nag-guide o nagtuturo sa ating tao. Kung ano ba ang excuse me, kung yan bang sasamahan natin tama o mali. Di po po. Wag po tayong wag po nating gamitin ang ating pag-iisip sa mali na kabilis-bilis nating nagdidesisyon na nakakita lamang tayo ng mga popular na tao, mga taong nasa gobyerno na nandun din sumasamba, doon na tayo wag po natin ilagay doon ang ating pananampalataya.
ang pagkilala natin sa Panginoon, sapagkat kawawa po ang inyong kaluluwa. Hindi po rin ibinabatay. Tandaan nyo po, pag-aralan nyo ang mga namumuno sa malalaking kongregasyon ngayon. Meron na nga nasampulan, di ba? Ngayon, nakakulong si Kibuloy. Di ba? Hindi naman ikukulong yan kung wala talagang katotohanan sampa sa kanyang kaso eh. Patandaan nyo, hindi po nagtatagumpay ang kasamaan. Bagamat pinamumunuan ni Satanas itong sanlibutan, pero ang ating Diyos pa rin ang siyang may lalang na mundong ito. Ang ating Diyos pa rin. Nasusunod pa rin yung tinatawag na universal law. Yung kabutihan at kasamaan. Hindi pa rin nananaig ang kasamaan, kabutihan pa rin. Nakita nyo, ano nangyari ngayon sa dati nating presidente. Hindi ako pumapasok sa politika. Pero pag-isipan nyo, gamitin nyo ang inyong isipan kung tama ba ang pangyayari. Opo. Huwag po tayo maging diehard na followers. Hindi po ganun. Meron po tayong isipan at sa isipan na yan, nakatatak dyan ang mabutit masama. Paganahin po natin. Timbangin po natin kung ano po yung tama. Hallelujah! So, ganun nga po sabi ng Panginoon, mapapalad kayo sapagkat kayo. Ang sinasabi rito ng Panginoon kanya, ang mga tao na nakalipas na, yung mga sumulat itong Biblia ng mga propeta, hinahangad nila na sana makita nila at marinig nila. Subalit sino nakasumpong, nakapanahunan ito? Walang iba kundi sina Pedro, sina James, sina Juan, sina Pablo. Sila po ang nakakita rito at nakarinig sa salita at boses ng ating Panginoong Hesus. Subalit sinabi ng Panginoong Jesucristo, may salita rin naman, mas mapapalad, better than, mas mapapalad ang mga taong sumasampalataya, naniniwala sa akin na hindi ako nakikita. Hallelujah! Ito'y pinapaliwanag ko lamang sa inyo upang huwag po tayong maligaw. Kung bakit noon ang mga pagbabahagi ng Panginoon ay sa pamamagitan ng talinhaga. Dahil nga, ang mga sumusunod sa Kanya, hindi naman talaga ito ang nais, ang kaligtasan, kundi yung mga karamihan dito ay yung mga humihingi ng kagalingan sa Panginoon, o mga himala. Di ba't meron diyang istorya na binibigyan siya ng isang mga miracles and wonders. Diba? Sabi niya, magpakita ka ng mga miracles and wonders, kami maniniwala sa iyo. Hindi naman ganun ang ating Panginoon na uto-uto. Diba? Ginaganon siya ng mga paraseyo. Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, magpakita ka nga ng mga miracles and wonders. Hindi po pinagbigyan ng Panginoon sapagkat hindi naman yun ang layo ng Panginoon upang gumawa lang siya ng mga ganon. Ang isa sa talagang sentro ng kanyang misyon dito sa lupa ay maihayag ang kalooban ng ating Amang Diyos, ang kaligtasan upang wag mapahamak ang mga tao na narito sa mundo. Yung pagpapagaling ay isa na lamang po itong bonus upang makilala ang Diyos na makapangyarihan, na ang may bigay ng buhay siya sa atin. Hallelujah. Kaya mapapalad to sina Pedro, sina Juan, sina Santiago, sina Mateo, si Lucas. Sapagkat nung kapanahonan na yon, nakasalamuhan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita nila, narinig nila ang boses, nakasama nila sa isang kainan, sa isang piging. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, uulitin ko po sa inyo. Kung tayo man nakakaunawa ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga parabola ng ating Panginoon, mapapalad po tayo. Kung ito'y napapaliwanag natin, mapapalad po tayo. Mas mapalad tayo kung ito'y sinasabuhay natin. Hindi lamang po maunawaan, kundi ito ay isinasabuhay natin. Ano ang sabi sa Biblia? Sa Santiago, kung di ako nagkakamali, walang halaga ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Kung ito lamang ay nasa sa iyong buhay,
para itong isang kalembang. Di ba yung kalembang sa simbahan kapag ka yung binatingaw-ngaw o hinampas masakit sa tenga pag malapit ka ron. Parang ganon. Isang ganon na hindi mo maunawaan kung anong ibig sabihin ng kanyang alingaw-ngaw. Oh. Sana itong salitang ito, magkaroon ito ng tono kapag nasa ating buhay. Kung ito ating nilalakipan ng gawa, tandaan nyo, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kapag tayo naghahayag. Kung tayo mismo na nagpapatotoo nito ay nilalakipan natin ng gawa sa ating buhay, mas makapangyarihan po ito. Maraming salamat po sa araw ng linggong ito, mga kapatid ko. Patuloy po na ako'y nag-aanyaya sa inyo. Kung nais nyo po ako imbitahan sa inyong tahanan upang magkaroon tayo ng konting pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong simbahan na hindi nakararanas ng santong banal na espiritu, hindi kayo lumalago. Kumbaga, tuyong-tuyo, dry na dry ang inyong pananampalataya. Handa po akong magbigay sa inyo ng minsay. Pag-message lamang po kayo, hindi po ako naniningil. Ang aking sisingilin lang sa inyo ay bigyan nyo lamang ako ng tubig. Nais po natin ng kapayapaan. Ulitin ko, hindi lahat po pwedeng manalangin sa kapayapaan, pwedeng manalangin sa kagalingan. Hindi po lahat. Tatandaan ko, ulitin ko sa inyo. Magalit na po kayo kung magalit sa akin. Hindi po lahat binibigyan ng otoridad o authority para ikaw marinig ka ng Diyos sa iyong sinasabi. Ang importante po rito, subukin mo ang iyong sarili. Kung ang inyong sinasabi nga ba ay naririnig ng Diyos. Maraming salamat po muli. Ako ang inyong si Kuya Dolpo, ang naghahatid ng salita ng Diyos, ang kanyang manggagawa. Hallelujah.